Okay na po, tayo na po tayong lahat. Sa nga ng Ama ng Anak ni Espiritu Santo. Amen. Awitin natin ang awit ng Pasko. Isang mapagpalang umaga na binigay mo sa amin para sa aming lahat, Lord. Magandang umaga, Panginoon. Nanawa, Panginoon, sa oras na ito, tulungan mo po ang aming mga kapatid o ang aming mga ka-brother, sister man, kung saan man sila naroon ngayon sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon.
Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang pinagkatiwala mo sa amin muli. Ang buhay na ito na muli pong binigay mo muli sa amin. Yung makagising kami sa umaga, maka-CR, makabangon, at higit sa lahat, makarating kami sa iyong gawain. Isang mapagpalang umaga, Panginoon. Magandang umaga, Panginoon, sa aming lahat. At ganoon din po, Panginoon, sa mga nanonood dyan. Isang mapagpalang umaga para sa atin lahat na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa kalakasan ay panagalo mo para sa amin lahat, Lord. Dahil ang aming buhay na ito, Panginoon, ay isang buhay na pinagkalo mo para sa amin. Kaya dapat ang buhay na ito ay aming ayusin ang aming paggamit sa aming mga buhay natin. At Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkatipon-tipon sa aming mga kapatiran sa oras na ito at i-bless mo kami lahat dito. At sa oras na ito, magpupurit, magpapasalamat kami sa dakila mong pangalan. Dahil tunay nga po, Panginoon, ano man ang dumarating sa amin ng mga pagsubok na yan, mga pandemyang yan, ay narito pa rin kami. Magpupuri, magpapasalamat sa iyo sa dakila mong pangalan. Kaya Lord, kung ano man ang masamang espiritu sa loob at labas ng templong ito, Panginoon, nanawa, talian mo at itapon mo sa kalaliman ng karagatan. Dahil wala siyang karapatan maghari sa ibabaw na ito, Panginoon. Ikaw lang, Lord, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang buhay na salita mo ang pinanghawakan namin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kung ano man ang aming mga kasalanan, pagkukulang sa araw-araw na ito na pinagkalo mo sa amin, nawa, Panginoon, mapatawad mo kami lahat, Panginoon. Dahil tunay po, Panginoon, tao lang na kami marupok, mahina. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, at nawa ang magtatayo sa kalagitnaan ito, Panginoon. Mula sa gospel hanggang topic, Panginoon, i-bless mo rin sila, Panginoon. Mula ulo hanggang talampakan. Bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, kaharian, Panginoon. Dahil ang karunungan na yan, Panginoon, yan po yung buhay namin na yan. Yan po yung nakakatulong sa amin, sa kalakasan namin, Panginoon. Yung mga banal mong salita, Panginoon. Kaya ang magsasalita dito sa kalagitnaan ay pawang katotohanan ang ibibigay para sa amin lahat. Dahil yung mga salita mo na yan, nagagaling nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa ibinigay mo karunungan para sa aming lahat, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sabihin natin lang, I will serve you. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given
kaparan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa nagkakaisang tinig, Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay natili, nakatayo, at tatawagin natin ang ating magpapahayag ng gospel ngayon sa araw na ito, si Sister Marie Sarabo. Mateo 16 verses 13 to 23. Ganito po ang sinasabi. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ulit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng patong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. At mahigpit na niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Mula noon ay pinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ang maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, wag na wag itulot ng Diyos kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit itinarap siya ni Jesus at sinabihan,
Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ang aming Panginoong Yesu Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Isang magandang umaga po. Mapagpalang umaga sa ating Diyos sa buhay, sa ating mahal na ilang birin, sa kabanal-banalang Espiritu Santo, na gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa sa atin na narito sa kasalukuyan, sa ating elder si Brother Tony Dacles, sa mga masugid na taga-subaybay, sa kanilang mga tahanan sa live stream viewers. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po ang ating ebanghelyo sa araw na ito, no? Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus, no? Tinanong niya ating Panginoon, sino raw ba siya ayon sa mga tao, no? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta, no? Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, tinanong ulit ang mga alagad niya, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, no? Amen. Kung tayo po sa ngayon, sa kasalukuyan, tatanungin ng ating Panginoon, sino ba ako sa buhay ninyo sa ngayon? Siyempre po ang ating Panginoon, ang lahat-lahat sa ating buhay. Siya po ang, sa Kanya tayo na humihingi ng lakas, sa Kanya tayo humihingi ng patnubay. Siya po ang gumagabay, pumapatnubay sa araw-araw natin, pamumuhay, sa araw-araw natin pakikibaka sa mundong ibabaw. Siya ang ating buhay na Diyos, na kailanman hindi na tayo pinabayaan, kailanman hindi na tayo pinabayaan. Ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, nakapagpapagaling lahat ng may mga uri ng kasakitan. Ang Diyos na nagpapalaya sa masamang espiritu, in Jesus' name, mawala yung masamang espiritu na yan. Espiritu ng pagkagalit, espiritu ng pagtatampo, espiritu ng pusong mamon. Kasi ayaw ni Lord ng ganon, gusto niya tayo talagang, sabi nga, matira matibay, ano? Ang manatiling tapat hanggang hukasan siyang maliligtas, ginawin ka ng ating Panginoon. Ano man dumating ng mga pagsubok na yan, kasi hindi naman yan dapat umiiral sa bawat isa sa atin ng mga sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang mahalaga po, kumpara mo yung mga tampo-tampo na yung mga galit na yan, kumpara mo sa biyaya ng Diyos na tayo'y may hirap na buhay sa kabila ng mahigit isang taon na pandemya. Hanggang ngayon nakatayo tayo sa harapan ng ating Panginoon, malakas. Napakalaking biyaya na mula sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid, palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya yung mga ganung mga little things na umiiral sa bawat isa sa atin, kasi pride na po yan. Yan ang isa sa capital sin na ayaw ng ating Panginoon, ng pride. Pride ang umiiral, kataasan, ayaw ng magpakumbaba. Kasi kung papansinin mo lahat ng mga kilos ng kapwa mo, isa ka rin makasalanan, di ba? Kaya huwag ka nang tumingin sa kasalanan ng kapwa mo. Bagkos, pinaka-the best po, mas maganda po ang ipanalangin natin ang ating kapatiran, no? Kahit pa hindi natin sila kapatiran, bilang pag-ibig sa ating kapwa. Kasi pangalawa yan, sa mahalagang utos ng ating Panginoon. Ang unang utos ng ating Panginoon, ibigin mo ang Diyos ang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. At ang pangalawa niyang inuutos sa atin, lahat, ano man lahi ka, ano mang may dialect ka, dialogue mo, isa lang ang gusto ng ating Panginoon, pag-ibig sa ating kapwa. Ang pangalawang pinakamalagang utos ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen po, kahit daw po yung mga kaaway, kahit daw po yung mga hindi kaibig-ibig, dapat daw rin po natin yan mahalin. Amen? Tunay nga po, no, mahirap talagang sumunod, pero pag ginusto ni Lord yung palang hindi mapangyayari si Lord. Lahat yan kayang-kayang gawin ng ating Panginoon. Kung sa sarili lang natin, no, hindi natin magagawa yan kasi mahirap kung gawin yung kaaway, kaya nga sinabing kaaway eh. Pero pagka humingi ka ng habag kay Lord, kayo na po ang bahala, Panginoon, kung ano man yung napagkagalitan namin. Bagkus ipanalangin mo yung sarili mo, panalangin mo rin yung nakaaway mo. Ganun lang po yung tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Lord, kayo po ang bahala, gumawa ng way kung paano kami
muling magkakabati. Ano ba, ni kumarin mo, ni kumpare mo, nagkaganito kayo. Ipagpe-pray daw po natin sila at hindi yung sarili na tunay na makasalanan din, ano? Amen po. Wala namang hindi makasalanan, lahat makasalanan. Kaya ang pahayag ng mga alagad naman ng ating Panginoon, no? Siya po ang Diyos na buhay, tunay na buhay ang ating Panginoon. Kasi talagang pumikilos siya sa bawat siya sa atin, binabago niya tayo sa bawat araw-araw, no? May kanta nga tayo, binabago niya ako araw-araw, no? Sa isip, sa puso, at sa ating mga paglalakad kung saan tayo tutungo, no? Amen? Ang gabay at patnubay ng ating Panginoon, haliyan lang. Huwag tayong manghihinawa sa paghingi ng ano sa ating Panginoon. Sabi nga, prayer without ceasing, no? Walang humpay na pananalangin. Kasi, lalo sa panahon ngayon na may pandemya, Lord, ikaw po ang bahala sa amin. Tutungo kami para sa iyo sa gagampanan ng gawain para sa iyo, Panginoon, ang banal na gawain para sa iyo. Kayo na po ang bahala sa amin. I-share mo po kami sa mga kalaban na hindi namin nakikita, no? Kasi mahirap po, no? Kayang gawin lahat ng Diyos. Kaya sabi, pabakuna, bahala si Lord. Kasi ako po, hindi rin pa rin po nakakapagpabakuna, pero ang Diyos ang mag-aayos ng lahat ng bagay. Dahil si Lord naman, dapat din po tayong sumunod sa pagpapabakuna kasi yan po ay isa sa mga, kung sa batas ng tao, yan po dapat din sundin. Kasi sabi nga ni Lord, maging masunurin. Amen po? Wala naman po sigurong bahala si Lord kasi ang Diyos lang naman nakakaalam, tanging nakakaalam ng mga mangyayari sa atin, no? Kung talagang kalooban na ni Lord na talagang oras na natin na kukunin tayo ang hirang na buhay natin ating Panginoon, natin sa ating Panginoon, wala tayong magagawa kaya nagpabakuna ka kaya hindi ka nagpabakuna. Kung talagang oras na natin na kunin ni Lord, mangyayari yun. Kasi hirang lang natin ang ating mga buhay. Amen po. At ngayon po, sabi nga ni Lord, ito yung ipagbawal mo si Pedro yung ginawa niya, binigyan niya ng susi ng kapangyarihan mo, na bibigyan siya yung susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot mo sa langit. Tulad din po ng mga kaparian, yan po bilang sa ating pamumuhay sa lupa, ang mga kaparian ang binigyan ng authority ng ating Panginoon upang isuko ang ating mga kasalanan. Mangungumpisal tayo sa kanila para malinis ang ating puso, no, na humarap sa ating Panginoon. At sabi nga, walang haharap kay Lord na hindi banal. Hindi lang makapapasok sa kanyang kaharian ng hindi banal. Amen po. Gusto ng Panginoon talaga nasa ayos tayo. Siya ay Diyos ng kaayusan, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng lahat-lahat ng kabutihan. Amen po. Napakabuti ni Lord. Kasi sa talagang sa panahon natin itong ngayon, hindi lang naman tayo ng bansa natin ang dumaranas ng pandemya ng buong mundo. At nawa, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pananalangin ng loob ni Lord na matapos na ang dilim na ito. Sabi nga, kung may dilim, may liwanag. Matatapos din ang lahat ng bagay ay may katapusan. Ang lahat ng bagay ay may limitasyon niya. Kasi hindi naman habang panahon, habang buhay tayo na ganito. Dadatingan din ang panahon na iaayos siya ni Lord unti-unti na muli tayo makababalik sa ating mga banal na gawain, lalong-lalo na kung paghahayo na tunay na ating ang pinasasalikan. Nakakapaghahayo po tayo dito lang sa malalapit, subalit yung malalayo, hindi tayo makapaghahayo kasi nga yung pong mga sasakyan, may mga pa rin po, pinagbabawal pa rin po, lalo na raw kung sabi balita po, kung wala kang vaccine, hindi ka makakapaghayo sa malalayong lugar, dahil mga gagayan sa Tarlac, mga malalayo po talaga. Bahala si Lord na nawa loobin niya lahat tayo makasunod sa kanyang dakilang kalooban, no? Kasi talaga namang pag sumusunod tayo sa kanyang dakilang kalooban, pangako naman ng Diyos yan, no? 3 hanggang 4 na sa amin lagi ang kanyang pagpapala. Amen po. Tunay nga po ng ating Panginoon, sadyang napaka-mahiwaga ang kanyang kapangyarihan, masalimuot ang kanyang mga, kung iba matalinghaga, ang kanyang mga aral, subalit pag humingi tayo sa kanya ng karunungan,
pagkakalugyan ni Lord sa atin. No? Talagang nakita naman ng Diyos ang puso natin kung talagang gusto natin makasunod. No? Nagpipilit tayo at nagsisikap na makasalanan, isang makasalanan. Tunay na makasalanan po na nagpipilit na makasunod sa kanyang dakilang kalooban. Bibigay sa atin ni Lord yan, karunungan na yan, na tunay na lahat tayo mga sa umpisa. Talagang walang alam, lalo na kung mga talinghaga yung kanyang mga pag pinag-uutos, hindi natin makarok agad yung kanyang ibig imensahe sa bawat sa atin. Pero pag hiningi natin kay Lord dyan, walang hindi pwedeng mapangyari. Amen po. Hanggang dito na lang po at ngayon po, to God be the glory, the highest. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon, mapakailanman, magpasawalang hanggan siya naman. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, dadako na tayo sa mensahero ng ating Panginoon sa pag-ibig ng Diyos. Pagkalo po natin sa ating kapatid, Brother Ramil Sito. Sa kapagpalang oras po, awitin po natin kung manalig ka. Lahat ng aming gagawin, lahat ng aming gustong gawin, lahat ng
sa walang hanggan siya nawa. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. At sa isang tinig. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang pagpalang oras po sa mga taong nandito at sa mga taong nanonood ng kanilang katahanan. Isang pagpalang oras po sa mga taong nagpo-post at nagsishare kahit sa mga panig ng Pilipinas, kahit sa malayo man kayo, Tuguegarao, Leyte, amen? Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mapagpalang oras po. At sa mga taong tumatangkilik ng aming gawain, sa mga sinasama itong gawain sa kanilang lifestyle, kahit nagtatrabaho o may ginagawa sa kanilang tatahanan, isang pagpalang oras po. Amen? Napakaganda po ng ating Ebanghelyo sa araw na ito, diba? Sabi ng ating Panginoon sa mga kanilang apostol, sabi niya, sino ako? Amen? Si Pedro, ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Amen? Hindi siya nakinig sa mga sabi-sabi na kayo po si Elias o kayo po isa dun sa isang mga propeta. Amen? Bagkus ang pinakinggan niya, bagkus ang pinaniwalaan niya, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang tunay na pagkilala sa ating Panginoon. Amen? At dun sa isa pa, sinabi na ang ating Panginoon nagsasabi na siya'y magdurusa, mamamatay, pero muling mabubuhay. Di ba sinabihan si Pedro, lumayas ka Satanas. Hindi si Pedro ang kausap niya, pagko si Satanas ang takot. Amen? Ngayon pag-usapan natin ang faith at ang fear. Takot. Kaya ang title ko natin sa araw na ito ay Lock Your Faith, Down Your Fear. Amen? Ang ating pong parang sinorkat, no? Lockdown. Amen? Kasi po yung linggo, ay ako yung isa sa namang nagpuri, nasabi ko rin yung lockdown. Then, dumating, tapos na yung ating gawain, sabi pa naman ng brother ko, sinabi ni brother namin, malapit na naman mag-lockdown. Hanggang paulit-ulit pumapasok sa isip ko, lockdown. Ngayon, iniisip ko, pag ako magtatapit sa sunod na linggo, amen, lockdown. Pero iniisip ko kung ano, paano natin ipapasok to sa ating spiritual buhay. Ngayon, sumakto ito sa ating Ebanghelyo na lock your faith, down your fear. Amen? Yung ating pananampalataya, kung ano ang ating pinaniwalaan, kung ano ang sarili nating pinag-aralan. Amen? Hindi yung sinabi natin na nakarinig tayo sa iba, sabi nga ng iba, oo nga no. Amen? Parang oo nga, di ba? Parang baka, oo nga ng oo nga. Pero, ang sabi ng ating Panginoon, magsimula ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating sarili. Sa sarili muna natin magsisimula. Amen? Then, doon nga yung mga ginagamit ng ating Panginoon na mga tagapagsalita. Amen? Nakikinig tayo at ginagawa nga rin natin. Amen? Ito na naman, bukas ba yun? Lockdown? Ayan, bukas. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon na sa kabila ng mga ating sitwasyon, may tinuturo ang ating Panginoon. Na sa kabila ng ating problema o pandemya, kumikilos pa rin ang ating Panginoon. Amen? Simulan natin sa Roma 8, verse 28. Ganito ang sinasabi. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikaibubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen? Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon na kahit kapatid, huwag kang titingin sa problema mo. Huwag kang titingin sa kakulangan mo. Huwag kang titingin sa kapintasan mo. Amen? Kasama mo ang Diyos na nakikibaka, nakikipaglaban upang ikaw ay pagpalain ng ating Panginoon. Kasama natin ang Panginoon na kumikilos. Huwag mong sabihin, natutulog ang Diyos. Amen? Hindi natutulog ang Diyos. Pagkus ginagamit niya ang sitwasyon na ito upang magbigay ng aral, mapakita sa iba na malakas pa tayo. Amen? O diba, hindi pa naman tayo nagugutom. O kahit naman sabihin mong naubos na yung ipon mo, may mga dumarating pa rin biyaya. Amen? Kaya nga lagi namin sinasabi,
nahuli man o hindi dumating ang ayuda, may ayuda pa rin naman sa langit na ating gagantimpalaan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Di ba, Ebanghelyo nung linggo, the bread of life, ang sabi ng ating Panginoon. Amen? Na iko-compare natin sa unang pagbasa noon ay yung lumilipad na mana, amen, bumababa ang biyaya ng Panginoon, amen, pinapakain. Ganun din siguro kapatid, kung makikita mo sa araw na ito, ang paboritong pagkain bumabagsak, amen. Anong request nyo? Fried chicken? Siguro bumabagsak, di ba? Matutuwa kayo, itong babo. Amen? May dessert pa. Pwede pa mag-request, amen. Ganun ang biyaya ng ating Panginoon, amen. Nakikita natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya, imbis na tumingin ka sa iyong takot, tumingin ka sa iyong pananampalataya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Roma 12 verse 12. Ito ang sinasabi. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapagkatian, at palaging manalangin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Kapatid, ito ang gagamitin natin ngayon na main, na Roma 12 verse 12. Ang sabi kasi dito, tatlo ang keyword na sinabi ng ating Panginoon. Una, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Be joyful in hope. Pangalawa, magtiyaga kayo sa inyong kapagkatian. Patient in affliction. At pangatlo, at palaging manalangin. Faithful in prayer. Ito gagawin natin na verse, kapatid. Amen? Roma 5 verse 3 to 5. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Yan, kapatid. Ang mga biyaya, minsan nakatago sa kasiyahan, minsan nakatago sa kalungkutan, minsan nakikita sa liwanag, minsan nakatago sa dilim. Amen? Pero lahat ng ito ay ginagawang biyaya ng ating Panginoon. Hindi natin alam, minsan hindi natin maisip kung paano nagiging biyaya ang kasakitan natin. Hindi natin napapansin na minsan ang kawalan natin ng pangangailangan o kaya ng ating mga pinansyal o may nawawala o may tinatanggalan ang Diyos sa atin, nagiging biyaya pa ito. Amen? Nung isang araw, linggo, nagpuri ako, sabi ko, nawalan ako ng pinansyal, nabawasan. Amen? May work from home nga, nabawasan naman. Amen? Pero ang sabi ng Diyos, gagamitin kita sa ibang bagay. At yun ang sinasabi ng Diyos, na pagpapalain din kami. Hindi lang basta sa financial, pagpapalain din kami spiritual. Then pag nagbigay ka sa Diyos, ibabalik din pala sa atin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, maniwala ka ang blessing ay nandyan. Amen? Ang blessing ay may parating pa. Amen? Ang blessing ay nasa paligid mo lang. Ang blessing, makita mo, siguro nasa tao. Amen? Siguro, ginamit ng ibang tao, ginamit ka pamilya mo, ginamit niya kahit maliit na bata. Yun ang magiging blessing mo. Pamilya mo, blessing mo. Amen? Kahit sabihin mo, iba-iba kayo ng ugali katulad ng mga daliri. Amen? Iba-iba kayo ng ugali, iba-iba kayo ng pag-iisip. Ginagamit pa rin yan ng ating Panginoon. Amen? Tulad sa ating gawain, ginagamit tayo kung ano ang kaya natin iambag sa ating gawain. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo kapatid, di ba nasabi ko na ang pagpapala ng ating Panginoon ay kahit ay nandyan lang. Amen? Bakit kaya minsan hindi natin nakikita? Bakit kaya minsan hindi natin nadarama? Bakit kaya minsan, imbis na magpasalamat, nire-reklamo pa natin? Amen? Paliwanag natin sa isang kwento. Amen? May isang kwento na, isang katulad kong edad, sabi sa kanyang magulang, Ma, ano ba ang tunay na kaligayahan? Amen? Sabi ng kanyang ina, sabi niya, ay, pwede bang hindi ako yung magpaliwanag sa'yo? Pumunta ka dun sa may mayaman na tao doon, sa kakilala natin. Amen?
So, dun lang, malapit lang. Amen? So, pumunta nga yung lalaki yun. Siguro mga 30 minutes paglalakad. Malapit lang eh. Pagpunta niya doon, siyempre mayaman. Malaking bahay. Amen? Sa maraming kwarto. Amen? Iba't iba, naka-furnishing. Amen? Iba't ibang parang mga designs. Maraming mga instruments. Maraming kotse. Magagandang bed. Appliances. Amen? Ngayon, nagsalita ang lalaki, sabi dun sa mayamang pinuntahan niya, paano ko po ba makikita ang tunay na kaligayahan? Amen? Pwede ko po bang makapasok sa bahay? Pumayag ang mayaman. Ang sabi, sige, papasukin kita, umikot ka sa aking bahay. Sa isang kondisyon. Amen? Sa isang kondisyon, magdala ka ng kutsara. Ngayon, talagang handa, no? Magdala ka ng kutsara. Pagdating ng kutsarang ito, lagyan mo na ang mantika at umikot ka na sa aming tahanan. Ngayon, syempre, yung tao pupunta doon sa iikot na. Ngayon, pupunta muna siguro sa sala, may mantika. Syempre, nakakoncern sa doon sa mantika. Syempre, titingin sa, nakapunta na sa higaan, sa bed, sa mga maraming kotse. Amen. Doon siya nakafocus. Amen. Nakatuon sa focus sa mantika. Amen. Ngayon, bumalik siya dun sa isang mayaman lalaki. Nakita mo na ang tunay na kaligayahan? Sabi ng lalaki, ay hindi po, kasi nakafocus ako sa mantika baka matapon. Amen. Ngayon, sabi ng lalaking mayaman sa lalaki na ito, o sige, pwede ka nang pumasyal sa akin tahanan. Iwanan mo na yung mantika na yan. Ngayon, doon siya nakita niya na nag-e-enjoy siya. Wow, hindi ko ito nakita ka na. Ang ganda ng mga paintings. Ang ganda pala ng design ng bahay niya. Amen. Kahanga yung mga appliances. Amen. May mga gandang instrument pa. May mga iba't ibang kotse pa. Amen. Doon niya nakita na maligaya siya kumpara doon sa kanina. Anong pagkakaiba? Nakafocus kasi sa mantika, kutsara. Anong kutsara at mantika sa buhay mo, kapatid, na pinofocus mo? Problema, kasakitan, yung wala ka, amen? Huwag ka mag-focus doon, kapatid, dahil ang blessing nasa paligid mo, amen? Nandun ka, at tulad ng ating hari, ang ating Panginoon, di ba mas mayaman siya kumpara dito sa mga tao na kasama natin sa mundo? Ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo, amen? Manalig ka na, magtiwala ka sa Kanya, amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, yung kaninang Roman 12 verse 12, ito ang isa-isahin natin. Key. K-E-Y. Ang sabi dito, keep your joy. Inisa-isa ko yung nandun sa Roman 12 verse 12. Keep your joy. Simulan natin sa Roma 2 verse 7. Ito ang sinasabi. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ibibigay niya ang buhay na walang hanggan sa mga taong nagpapatuloy ng kabutihan. Kahit sabihin mong sa may kasakitan, kahit sabihin mo, dinadown ka ng tao, dinadown ka ng sitwasyon natin ngayon, gumawa ka pa rin ng mabuti. Amen? At ano ang mabuti? Gamhin mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Gamhin mo ang pag-ibig at ang gawa ng Diyos sa pamilya mo. Amen? Huwag kang puro reklamo. Amen? Pagkus, kahit sabihin mo, yung iba ay wala ka, o kaya salat ka sa ibang bagay, nandiyan pa rin naman ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kailangan mo. Amen? Di magkaiba yung kailangan sa gusto, ha? Amen? Ang Diyos kasi nakakaalam kung anong gusto natin. Kasi ginagamit natin ng darasal. Lord, gusto ko ng kotse. Lord, gusto ko ng bahay. Lord, gusto ko ng magandang trabaho. Amen? Pero ang Panginoon, binibigay ang kailangan mo. Amen? O sige, gusto mo ng trabaho, ibibigay ko sa iyo ang kalakasan mo o kaya talino mo para umangkop ka sa trabaho nito. Amen? Ganon ang ating Panginoon.
Pero gusto mong lumakas, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang mga kailangan mo. Amen? Minsan, nandyan yung trials. Amen? Mamaya sabihin natin yung about trials din. Yan doon ang sasabi na magpakabuti tayo. Kahit sabihin mo sa mga tao hindi nagpapakabuti sa atin. At ang karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan, hindi para lang din sa atin. Bagkus kailangan natin ialay sa Diyos. Lord, ang katunay na karangalan ay sa iyo ko iniaalay. Ginagamit mo lang akong instrumento. Amen? Marahil ginagamit ang karangalan natin upang maging famous tayo. Amen? Upang maging kahit inspiration tayo sa iba. Pero ang foundation nito, ang katalinuhan mo, kapatid, galing sa Panginoon. Amen? Ang kayamanan mo, kapatid, galing sa Panginoon. Amen? Ang kadakilaan mo, kapatid, kasi nga nakikita ng mga kapwa mo na matulungin ka, na lagi kang nag-excel sa anong bagay. Amen? Mapa-sportsman, katulad ni Heidi Lim, di ba? O kaya kahit ng mga atleta natin, ang kadakilaan na yan, galing sa ating Panginoon. Amen? Kaya huwag natin kalimutan ang ating Panginoon. Ibalik natin ang pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Awit 86 verse 11. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan, kapatid. Ang kalooban ng Diyos ang binibigay sa atin. Amen? O diba sa ating Ebanghelyo? Sino nagturo sa kay Pedro na si Kristo, Jesus, ang Kristo na anak ng Diyos? Amen? Sabi-sabi ba ng tao nakapaligid sa Kanya? At sasabihin niya, oo nga, parang ba? Diba? Hindi. Kasi sabi niya, nagsimula ito dahil nga sa natawag natin, relationship. Amen? Nagkikipag-isa kay Kristo. Amen? Sa sunod na Ebanghelyo sa linggo, yung paglakad ng ating Panginoon. Diba? Sa dagat. Amen? Yun ang relasyon natin sa ating Panginoon na dapat natin patibayin. Amen? Huwag mong puputulin ang relasyon mo sa ating Panginoon. Huwag mong puputulin ang salita ng Diyos na nagsasalita sa iyo kahit masakit. Amen? Na kahit ayaw mong pitawan, sana. Amen? Kapos sabihin mo, okay nga, oo nga, no. Dapat damhin ko ang pag-ibig ng Diyos. Damhin ko ang salita niya. Amen? Kahit masakit. Amen? Naalala ko tuloy yung kwento ni Jenny. Isang bata. Sabi mo, kasi, ang batang ito, iyan na natin, i-plot na natin. Ang batang ito, ayaw ibigay sa kanyang ama, ang peking perlas. Ano ka kasi ito eh. Kasi ko na rin. Ang perlas na ito, ang sabi ng kanyang ama, 3 beses na iningi ito. Pagkos hindi niya binigay. Sa pangatlong beses, binigay niya. At doon ang binigay ng kanyang ama, ang tunay na perlas. Amen? Ang ibig sabihin ng kwentong itong kapatid, ano bang hindi kailangan natin, o anong peke sa atin, na dapat natin ibigay sa ating Panginoon? Kasi ang ating Panginoon, papalitan niya ng tunay at dapat karapat-dapat sa atin. Amen? Dialay natin sa ating Panginoon. Ang lahat ng ating gawa, ang lahat ng ating karunong, ang lahat ng kagalingan natin sa pag-awit, diba? Sa pagsasalita, salita ng Diyos. Amen? Kahit sabihin mo yung maliit na gusto mo lang gawin, kahit sabihin mo, gusto ko lang lagi, nagpa-vlog, binibidyo ko yung gawain. Kahit matapos na itong pandemic, itutuloy ko to. Amen? Diba? O kaya, iniisip natin na kahit papano, pagkatapos nito, pag-aaralan ko tong TV na to, lalagay ko dito yung mga verses, dito na makikita, hindi na sa comment section. Amen? Ganun, diba? Nag-elevate tayo para sa salita ng Diyos. Amen? Para sa gawain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan ang first key. Letter K, keep your joy. Sa second, letter E, embrace the challenge. Sa Roman 12 verse 12 pa rin po ito ha. 1 Pedro 1 verse 3 to 6. Ito po ang sinasabi. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin,
tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di pupupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang inihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito sa verse 6 ang sabi, ito'y dapat inyong ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Diba? Ilang taon na ba ang pandemya? Ilang taon na ba nasasabing may sakit? Ilang taon na ba na pinapasikat pa yung sakit na yun? Marami namang ibang sakit. Amen? Pero ang sabi ng ating Panginoon, magiging maikling panahon lang yan para sa Kanya. Sa atin kasi, binibilang natin kung ilang taon para masyadong mahaba. Pero para sa Kanya, siguro merong tamang panahon. Amen? Para sa Kanya, maikli lang ito sa atin para mahaba. Amen? May gagawin pa ako eh. Ang sabi ng ating, may ginagawa pa ako eh. Amen? May kailangan pa akong gawin. May kailangan pa akong ipalabas sa mga anak ko. Amen? Diba? Naglilinis tayo ng bahay. Diba nandun yung pagsisikap din natin? Amen? Diba may genie sa isang lampara? Kailangan mo ng kuskusin bago lumabas ang hiwaga? Amen? Ganun din sa atin. Nandun din yung proseso ng ating Panginoon. Hindi sarili nating proseso, pagpus sa sarili niyang proseso, hindi natin alam ang kanyang kalooban. Pero hinahanap natin, hinihiling natin, Lord, ano bang kalooban mo sa mga sitwasyon na ito? Amen? Lord, ano bang sitwasyon, ano ba dapat kong gawin? Amen? Kailangan ko bang umalis sa trabaho at lumapit sa talagang tunay at dapat kong paglagyan? Amen? Lord, kailangan ko bang lumabas ng bahay at gumanap sa gawain? Lord, diba? Ganun ang ating sasabi ng ating Panginoon. Lord, dati nagbubuhat na ako ng upuan, ngayon nagsasalita ako sa harapan. Diba? Ganun ang sinasabi ng ating Panginoon. Na ilalabas ka niya, or dun sa sasabi mong comfort zone, ilalabas ka ng ating Panginoon. Hindi lang tayo basta dun naka-steady. Dati nga gusto ko sa likod lang eh. May nagsasalita, sa likod lang ako, pero makikinig ako eh. Ngayon pumunta ako sa harapan. Ganun na sinasabi ng ating Panginoon. Na ako na ang bahala sa'yo. Tingin mo man, nasa malayo ka, nasa kadiliman ka, ilalabas kita sa dilim na yan, gagawin kita, ikaw pa yung liwanag. Amen? Ikaw, tingin mo, wala kang karunungan, ilalabas kita dyan, magbibigay ako ng tao sa'yo, na pwede mong maging gabay, at gagamitin ka ng ating Panginoon. Ganun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya minsan, yakapin din natin ang mga trials na ito. Niyakap na natin, di ba? Sabi ng ating Panginoon, pasinin natin ang ating krus. Amen? Di naman basta problema, ang krus. Pag ko sinasabing, layunin ng ating Panginoon para sa atin. Ano bang layunin ng ating Panginoon? Tinalaga tayo sa pamilya na. Ikaw ay magiging ama dyan sa anak na yan. Amen? Ikaw magiging lola sa anak, sa apo na anak ng iyong anak. Amen? Ganun ang sabi ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Embrace the challenge. Hebreo 10 verse 36. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kaloob ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang pinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen? May pangako ang ating Panginoon sa atin. Mababasa sa Biblia, mababasa sa banal na salita, makikita sa mga taong nagsishare ng kanilang buhay, o kaya nagpapaliwanag, hindi na salita ng Diyos, nandun ang mga pangako ng Diyos. At sabi niya, tapat siya. Amen? Yung dapat nating panghawakan, yung tapat siya. Hindi yung kung ano nangyayari sa atin. Lord, sabi mo, bibigyan mo ang kalakasan. Ngayon, nanghihina ako. Bumigla yung kasakitan ko. Amen?
Bakit ganun? Diba? Lord, sabi mo, gagamitin mo ako. Pero ngayon, masakit na para sa akin na magpatuloy. Amen? Pero sabi ng ating Panginoon, lahat ay imposible. Kung imposible sa Diyos, posible sa Diyos. Amen? Lahat kaya-kaya ng ating Panginoon. Yan, lahat yan, pinangako ang Diyos. Tapat ang ating Panginoon. Hindi mahalaga kung anong nasa paligid natin. Hindi mahalaga kung ano man ang nakikita ng ibang tao sa atin. Ang mahalaga, ang nakikita ng Diyos sa atin. Kung anong nakikita niya. Halimbawa, dati mahina ka, ngayon malakas ka na. Ikaw pa yung naunguna para magsalita sa salita ng Diyos. Amen? Yun ang sasabi ng ating Panginoon. Gagamitin kita. Nagtitiwala ako sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Letter Y, yield to Jesus. Dikit din to doon sa sinasabi natin kanina, Romans 12 verse 12. Palaging manalangin. Amen? Ito ang sabi. Galatia 6 verse 9. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ng ating Panginoon, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Mabuti ba na lagi tayong umaaten ng gawain? Amen? Mabuti ba na lagi tayo nanonood sa mga live stream din kung hindi tayo makapunta sa simbahan? Amen? Diba? Mabuti ba para sa atin na i-share din ang salita ng Diyos kahit anumang sitwasyon? Amen? Mabuti ba na lahat tayo ginagamit ng Diyos at hindi mo iniisip ang kainahan mo? Amen? Mabuti po lahat ng yan. Kung yan ang tungkol sa relasyon natin sa Diyos, kung yan ay tungkol sa layunin ng Diyos sa iyo, mabuti po lahat yan, kapatid. Amen? Kung lahat ng itong iniisip mo, ginagawa mo, ay para sa Diyos, para sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya huwag kang mapagod, kapatid. Amen? Di ba nga, naalala ko yung isang kwento. Kasi sa aming lugar, meron yung mga grupo ng mga pogi. Yan, ito mga pogi. Nangunguna na si Brother Ronnie. Ito yung mga grupo namin mga pogi. Tapos, sa sumunod na grupo, ito yung mga grupo ng mga mayayaman. So, nagsama-sama sila. Tapos, may mga grupo ng mga pangit. Sila yun. May nangunguna rin doon sa mga pangit na yun. Bali, siya yung pinakapangit sa mga pangit. May grupo din ng mga magaganda. Amen? Sa mga magaganda rin, may parang namumuno rin ng upod na kagandahan. Ngayon, yung pinakapangit sa grupo ng pangit, diniin talaga. Gusto niya ligawan ang pinakamaganda sa grupo ng maganda. Amen? So, lakas ng loob. Amen? Sabi niya. Siyempre, yung mga kasamahan niya, hindi mo kaya yan, ligawan mo yan, napakaganda niyan, tignan mo ang itsura mo. Di ba? So, hindi, sabi ng etong taon to, sabi nga ng lalaki na, huwag yung pangit. Niligawan niya yung pinakamaganda ngayon. Kaya ko yan. Amen. Kasi alam kong tapat ako sa kanya. Kahit naman sabihin, hindi ko tingnan ang kapangitan ko, gusto kong makuha, gusto kong ligawan siya. Amen. Gusto kong masabi ang pagmamahal ko sa magandang babae niya. Ngayon, yung lalaki na yon, niligawan na yung maganda, sabi ng maganda, sabi ng lalaki, gusto ko tayong ligawan. Amen. Sabi ng maganda, iyo. Tapos, yung lalaki ngayon, sabi niya, alam mo, bakit sa yung mga damit mo? Kasi lagi kita nakikita. Siyempre, yung maganda sabi niya, salamat. Sumunod na araw, meron na naman puri. Bakit sa yung buhok mo? Salamat. Sabi niya. Tuwa yun. Ganun na lang lagi, nasasabi ng lalaki sa magandang ito, yung mga kagandahan ng babae. Then, yung sasabi niya na, totoo naman yung nakikita niya dito. Amen? After ng 6 months, napagpapatuloy yun. Parang nakita ng magandang babae, yung lalaki, sabi niya,
Bakit ganon? Hindi ka na nagpapakita sa akin, hindi ka na nagpaparamdam. Yung maganda rin lumalapit sa lalaki. Bakit di? Lala, sabi niya, parang wala kasi eh. Hindi. Natutuwa nga ako sa lagi mo sasabi sa akin, lagi mong sasabi sa akin, lagi mong binibigay sa akin. Amen. Kaya nga nagustuhan din ng babae at hindi na nakita yung itsura ng lalaki iyon. Amen. Nakita niya ang espiritu o nakita niya ang kabutihan sa kapangitan o nakita niya ang kabutihan sa tao yun at ang katapatan niya upang suyuin ang magandang babae. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan kapatid. Alam mo kapatid, kung ano man ang mga dreams natin, di ba sinusuyo natin? Kung ano man ang pangarap natin, talagang pinupursige natin. Amen? Kahit sabihin mo mahirap, pinupursige natin. Amen? May mga atleta nga eh, nagkakaroon din ng sakit yung mga yan. Pero ang ginagawa ng mga yan, kahit may sakit yan, ganun pa rin. Nag-exercise pa rin. Hindi nila hinihinto. Amen? Dahil may dreams sila. At ang dreams nila lagi, hindi pa man tumatakbo sa mga takbuhan na yan, sa mga contest na yan, tumatakbo na sa isip nila. Dinadama na nila yung finish line, dinadama na nila na panalo na sila. Hindi pa nagsisimula yung contest. Amen? Dahil nga may pangarap sila. At alam nila, yung layunin nila yun, hindi na silang kumikilos. Pamilya nila, yung mga sumusuporta nila. Parang yun yung mga ugat sa atin, di ba? Yung foundation natin, mga sumusuporta sa atin. Ang Panginoon sumusuporta sa atin. Sino yung makakapagpatumba sa atin? Kung ang sumusuporta, ang Panginoon, ibang pamilya natin, mga naniniwala sa atin. Amen? Ganon din sa buhay natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. 1 Chronica 16 verse 11. Ang sabi, lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin. Sa tuwin ay parangalan siya at sambahin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya kapatid, lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo ng paulit-ulit na may pasasalamat na pagdadakila sa Kanya, na paghiling ng patawad. Amen? Narinig din naman ang ating Panginoon niya. Magsasabi na sa atin ng Panginoon, wait. Amen? Pwede naman yes, pwede naman no, pwede rin wait. At least, alam natin na mangyayari. Amen? At least, alam natin, narinig ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid na sinasabi natin, yung sa Roman verse 12, na magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapagatian, at palaging manalangin. Amen? Itong sinasabi na, lock your faith. Amen? Yung faith na yan, panghawakan mo kapatid. Amen? Para pag dumating ang unos, yan ang gagamitin mo. Amen? Yung faith na yan, hindi yan matitibag ng ibang tao o ng sitwasyon na gustong sumira sa atin o kahit ng kalaban. Amen? Yun ang sabi ng ating Panginoon, panghawakan niyo yung faith na yan. At dun sa faith na yan, yan ang lalaban sa ating takot, sa ating fear. Kaya nga may naalala ko dati na fear, ang sabi ng ibig sabihin ng fear, F-E-A-R, sabi nga, ang fear na ito, forget everything and run. Amen? Sabi, kalimutan mo na lahat. Amen? Kalimutan mo ng pangarap mo dahil na dumating yung takot. Nilagay ng Satanas yan. Nilagay ng kalaban natin yan. Amen? Kaya nga sabi, sa fear, ito ang dapat natin gawin kung sa takot na yun. Face everything and rise. Amen? Dapat tumingin tayo, panghawakan natin kung anong man sitwasyon ang pumunta sa atin. Mapag-good times or bad times. Hindi na naman puro good times. Hindi naman puro bad times. Bakos pinapakita ng ating Panginoon ang mga pagsubok ay nagiging blessing din. Amen? Di ba? Sa pag-aasawa, sabi naman, mag-aasawa tayo sa hirap at ginhawa, sa kasakitan o kamatayan. Amen? Hindi naman sinasabi doon na magiging asawa mo lang ako kasi hanggang masaya ako. Pag wala na akong gana,
pwede na tayong putulin. Hindi, di ba? Walang di kasama yun. Pag ko sinasabi, kahit sabi mo sa hirap o ginhawa, kamatayan man, ganyan, tayo pa rin ang magiging magkasama. Ganyan. Ganun din ang pinangako sa atin na ating Panginoon. Binigay niya ang butong na anak niya para sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Deuteronomio 33 verse 27. Sa simula pa'y ang Diyos na ang iyong tanggulan. Walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway niyo'y kanyang pinagtabuyan at inutusan kayo'y sila lipulin lubusan. Ang salita ng Diyos. Salamat. Sa simula pa, sabi ng Diyos, siya ang tanggulan niyo. Amen? Kaya wala ka nang dapat ikatakot, kapatid. Siya na ang bahala sa atin. Amen? Lahat ng mga nanonood sa atin galing sa iba't ibang lugar o kaya manayo dito sa Maynila. Amen? Hindi naman basta nagkataon lang na nanonood kayo dito. Sinetap kayo ni Lord. Amen? Paniwalaan niyo yun. Dahil nga, kumakausap ang ating Diyos sa iba't ibang oras o iba't ibang ways. Amen? F-E-A-R sa fear. Focus on Christ, not your fears. Exercise your God-given power. A. Arm yourself with the word of God at rest in the arms of Christ. Ang fear, kapatid, ang laging kalaban nito, amen? Yung humihina tayo at hindi tayo nakakalapit sa Diyos. Amen? Normal lang ang takot. Pero yung takot na yan, kung hindi na tayo susubok, hindi na tayo kikilos, at parang steady na tayo dahil sa takot natin, yun ang di magiging normal. Amen? Dahil ang Diyos nga pumikilos sa buhay mo, sa buhay natin. Amen? Ikaw pa kaya na dapat pumilos, ikaw na dyan. At binigay ng Diyos na yan. Amen? Kaya focus on Christ, exercise on God-given power, arm yourself with the Word of God, and rest in the arms of Christ. At sa huli, Isaiah 26 verse 3. Binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala ang salita ng Diyos. Yan. Binigay ng Diyos ng lubos mong kapayapaan. Ibig sabihin, kapatid, kasi nga, meron kang matatag na paninindigan, nilak mo na ang iyong faith, pinangahawakan mo na ang krus, ang layunin niya, ang salita niya, iniisip mo na, dinadama mo na, kinakain mo na ang salita ng Diyos. Ituloy mo na yan, kapatid. Kahit na dumaan man ang unos, makikita mo na ang pagmamahal pa rin ng Diyos. Nakakatuwa ang isipin ng linggo, sabi ni Sister Cora. Hindi. Yung tawag ko na ito, alam ko pagmamahal ng Diyos. Amen? At yun nga ang tunay. Dahil nga, pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Iba't iba man ng sitwasyon, iba't iba man ng oras, at iba't iba man ang pagtawag sa atin. O ang layunin na binigay sa atin. Yun ang ating panghahawakan. Amen? Palakpakan po natin. Uli, sa mapagpalang oras po sa ating lahat, God bless us. Offering ko muna. Kami na ng halin at magbigay. Sa gawain ng Diyos na
Manalig tayo sa kanyang mga salita. Awitin po natin ang I know the Lord.